Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nanganganib nga ang buhay ni Marcoleta na ito matapos niyang isiwalat ang kabulukan nga ni Soto at Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na talagang walang ang pinipili itong si Marcoleta kahit na mataas na opisyales or kataas-taasan ang namumuno sa bansa natin ay hindi niya nga ito papalagpasin. Ayon nga kay Marcoleta na hindi niya hahayaan na sirain pa ni Kuting ng Norte at Soto ang bansang Pilipinas dahil nga sa kanilang mga sabwata, ang kanilang mga bahon na tinatago nilang matagal na sa taong bayan ay dapat nang malaman ito. Dito nga natin mapapansin na mas lalong nanganib nga ang buhay ni Marcoleta matapos niyang kalabanin itong si Soto at Kuting ng Norte. Dito natin mapapatunayan na talagang gagamitin na nila ang kanilang mga salapi nang sa ganoon ay mapatumba ang mga nagsisiwalat ng katotohanan at kanilang mga kabulukan. Kaya naman dagdag ng maraming netizen ay mas lalo pang pinag-iingat itong si Marcoleta. Ngunit ayon kay Marcoleta ay hindi nga ito magpapatalo at hindi magpapatinag sa mga anumang banta na ginagawa nga ni Kuting ng Norte at Soto. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung masama, okay, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Hindi naman, wala naman palang problema diyan. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay kasi po. siya yung presiding, presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin niyo si JB, sa podium, tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo, kayo pong bumaba rito para mag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot, iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan kanya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin, wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magpi-privilege speech ako. Wala pong ganun. Walang ganun, Hindi tama. mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Zubiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman ito. Okay. Kasi nakita ko yung agenda. Opo. Apat na committee report ang i-adapt namin. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report magkakagal. Ha?
sa ating basketball team na nanalo. oo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napak-report ang i-adapt namin. Opo. Ang tagal nun, ang bawat isang committee report, magkakaroon pa ng sponsorship speech. Okay. 4 yun. Okay? Pagkatapos, bago matapos yung 4 na committee report, isiningit pa yung pagkukongratulate doon sa ating basketball team na nanalo. Oo. Yung Alas Pilipinas Alas yata yun. Pilipinas, oho. Napakarami na naman congratulatory speeches. picture pa yan. Nagpalitrato pa ng pagkatagal-tagal. Oho. Ha? Pwede, gano'n na nangyari. Yung matatapos na yung si Senador Robin na lang ang huli Oho. na ipipresent yung pinakahuling committee report na nauukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Oh. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Riza. Oho. Sabi niya, Mr. President, sabi niya gano'n, a brief manifestation only. Okay. Oh, Senator Riza is recognized. Recognize yan. Alam mo ba ang ginawa niya? Oho. Nag-privilege speech. Ay, hindi si manifestation. Pagkatapos, meron pa siyang PowerPoint. Tingnan mo, Oho. unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation, Manifestation lang. na- Brief manifestation. Oho. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitiis ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Oho. Kailangang maliwanagan po ninyo, ginawa po nila yung para maging huli ako. Oho. Kahuli-huli na ako. Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako 4 na lang kami dun eh. Oho. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Oho. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Oho. Yan ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Ay, Nakuha nyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sipagkat siguro hindi nila, baka kung ano naman sasabihin yan. Oho. Oho. O nasa sa inyo, hinuli ako. Oho. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, Diba? kaya nga, maski kausapin niya ngayon si Majority Leader Migs. Opo. Ano naman doon eh, pwede namang lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige boss. Oh. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntang ko pa rin si Senator JB. Oho. 2 beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. Oho. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Oho. Hindi. Tumira na naman. Pagkatapos yung Alas, Pilipinas. Pagkatapos nag-manifest. Oho. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation, na kunwari, na isa palang privilege speech, sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa be referred to the Committee on Rules. Okay. Sabi ni sabi ni SP, is that a manifestation or a privilege speech? Oo nga. Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano. Na-technical, ano na sila eh. Talagang gano'n. Kaya ko naman okay lang, sige. Oho. Nako. Di ba? Parang Kailangan lang malaman ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Oh. Pero sa tamang panahon, Oho. subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. Maganda rin yung nangyari sa akin eh. Para ipamukha ko sa kanila sa susunod, bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo eh. Sa atin, kuminsan may pakiusapan talaga rito eh. Meron akong pagkakataon talaga na pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Aha. Kasi maring hindi ko na ituloy eh.
Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, apat na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Oo, baka uuwi rin yan. Oho. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Oo nga. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Oo, ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung tatanungin ka sa isang bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion, Oo, kaya nga, Kaya nga tinanggihan yan. gusto ko kanyang, gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Oho. Paano isiningit? At paano in-implement? O di may konting problema doon. Opo. Pagkatapos magpapaliwanag ang Senate President, ay mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun. O edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na dahil nga yung insertion na yan ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control projects. Yun. Di ba magandang ayusin ito? Magandang linawin? Totoo. O kung hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man Sen, di ba? Na, minsan may mga allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang irata para itama yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. Bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nabulabog ang mga senador? Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong ko eh. Meron ngang negative implication eh. So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin. Mali siya. Nagkaroon ng mali siya talaga. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit ano pang sabihin nila kasi nga di ba pinalitaw ko nung budget hearing nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon ang sumagot dito mismong si dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya eh. No? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable, Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po, inaalok. Hindi. Galing sa salitang allocable. Hindi. Allocable ka niya. Nung ko lang narinig yung allocable eh. Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Meron ng ceiling. Ito DPWH lang ha. Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah, blah, blah. Ngayon, naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Ibig sabihin, kung meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Hindi na kukwestiyonin nyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga
projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Ba, malaki din pala, no? So, yan. Tandaan nyo, 400 billion. Sumunod doon, yung 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? Ito yung power of the purse. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo, oo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa, Hindi pa po, wala pa po yan, Sen, no? Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo, tsaka yung regular congressman. Ito, palagi ko sinasabi sa iyo. Party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative. Opo, oo. Ang party list, meron kang 160 million Okay. na nakatalaga para sa iyo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit papano naman, Yung mga nagre-request. kahit papano yung utang na loob, makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Ang district, nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. 1 billion. Ang laki. Grabe. O halimbawa, ikaw ang Representative Nelson ng distrito ng the first district of Batanes. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes eh. Ang Batanes, ang butante yata 6,000 lang. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Sagip Party List, nationwide, Buong Pilipinas. 160 million, masaya na kami. Okay? Ganun pala, oh. Oh, pero yung district, yung regular, average 1B. Average ka ako ha. May tataas opo. doon ng Mas taas. may masa. O ngayon, ando na yung 400B. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman. Meron kang deputy speaker, meron opo. kang deputy speaker, meron kang senior deputy deputy speaker. majority leader. Yan, oh. Napakaraming majority leader, assistant majority leader, Magkano yan? vice chairman ng appropriations. Ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Ang isa? Hindi, yun na yun. Pagsama-sama ko. Hindi mo nasusundan eh. Opo, yung kabuuan ng leadership. Yung, Hati-hati na sila doon. yung congressmen per se, ito yung 400. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. O, ilan na? 450. 450 billion. Oh, yan. Oo. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriations. Okay. 100B. Kanino naman yan? Kahit sino na yun. Yun nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Oo. Kahit sino na yun. Kasi unprogrammed, wala pa yan. Walang Later tao. on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Yan eh, kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung unprogrammed. 100B. Pinagkukunan lahat yan. O, nakailan na tayo? 550 billion na po. Oho. Hindi, 600 na. Hindi po kasi 450. 450 plus 100. Eh di 550. 400. Oo, gano'n, gano'n. Oh, 400, 550. Hindi, 150 yung 150 yung unprogrammed. Okay. Di ano na, 600. 600 Oh, billion. ito na. Ito yung pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun, ito na yung dalawa kayo, magbabay-cam na. Yung BICAM, meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, unprogrammed, leadership, blah, blah, Opo. blah. Ito na yung HGAB. Oho. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita ang dalawang ngayon. Teka muna, kanya, meron tayong conflicting appreciation nito Oho. O di, BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung diferensya nun, ang tawag doon, Oho. FLR. Ito yung for later release. 400B. Wow. Another 400 O, billion. ilan ang total? Eh di 1 trillion O, na. yan. 1 trillion. Akala ko hindi kayo 600 sumusunod plus, eh. oo. 1 trillion. Kumbaga sa tao, Oho. ito yung taba.
Ayun, yung pala pinapaliwanag yung taba. Ito yung pinapaliwanag ko. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Kolesterol. Kolesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng tao para sa ganun, yung kolesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan? Tinatanggal niya. Opo, oh. Pinipilit niyang Wala. Opo, oh. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun, hindi na dumami yung kolesterol. Opo, oh. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa katawan mo, Nako, mamamatay ka eh. atake di corazon yun. So, sir, ano no? nangyari sa bansa natin? Kaya pala tayo nagkaganito-ganito ngayon, ano? So, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. May mali sa sistema ka ako eh. Ayaw natin ngayong pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Yun Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 6.325 trillion. Oh, yeah. Avatar. Opo. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, Hindi kasi sa calculator. habang kinukwenta mo yan, Alisin mo na yung zero kasi alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na ano eh. Sige, Ang sige. importante lang yung... habang kinukwenta mo yan at mayroon tayong pagkakataon, kailangan ito, mga kababayan nating indigent, wala na pong kailangan pang puntahan o lapitan dahil po sa zero balance billing. Libre na po ang serbisyo sa basic accommodation ng mga DH hospital. Kaya wala na pong babayaran ng mga pasyente. Panoorin natin ang kampanya ito ng DOH. Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Bawat buhay ay mahalaga. So kung sobra-sobra pala ang kolesterol natin, atake di corazon. So na-compute mo na. Hindi mo nakakatulong sa atin. Cholesterol yan. Wala nga po. Bad cholesterol ito eh. Mabuting nga po mabuti kung inaalis yung good yan. cholesterol yan. Ayan, diba? oo. Oh. Ilang porsyento? Yung 1 trillion ay 16% ng 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na bahagi. 16% ng ating national budget ang taba. Na Ang dapat cholesterol. alisin. Na dapat hindi man kailangan eh. Oho. Di ba? Tapos na Pero teka muna. Opo. DPWH lang ito. Hindi. Hindi ba pinag-uusapan natin DPWH? Ikaw naman kanina. Hindi ka naman nakakasunod. Akala. Di ba tinatanong natin si Secretary Bunuan at Oo saka nga po. katabi niya nga si Jose Cabral? Oo. O isama mo na lahat ng mga departamento. Oho. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi Ng ating ng pambansang ating budget. national budget Opo. na pupunta sa corruption. Tapos nangungutang tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon. O parang sagot mo na yan, di ba? Ang sakit naman sa kalooban, no? O paano yung 2026 budget? Magkano ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. Ayun. 6.7 trillion tayo ngayon. Sa 6.7 trillion. Oho. Next year, Opo. magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Ekonomiya ng ating bansa? Siguro sa taya ko, hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen.
Baka Kulang. Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. meron sa projection. Oh, Okay. sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Doon sa 6.7 na budget natin. Opo. 5 trillion. Wow. Eh di meron tapos tayo ng 1.7 trillion. Oh. Okay. Oh. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung 1.7 7. trillion. Oho. Ang kulang. Oh. Divided by 12. O yan. Ano, 12 months po, Sen, sa isang taon? Yung 12 na yun? Ha? Yung 12? Oh. Para makuha mo kung magkano uutangin mo sa isang buwan. Okay. Oh. 14, 16. Ha? 1.7 divided by 12. 1.7 trillion. Trillion. Oho. Oo. Divided by 12. 12. So, Ano yung kwenta mo? Mali naman yung ano mo, ba't ganyan yun? Magkano ang kada isang buwan? 1.7 trillion divided by 12. Oho. oo nga, bali lilitaw na ano ito, million, Sen. Hindi lang million yan. Siguro 141. 141 billion per month. Ah, billion. Ayun, 141 billion. Oh. Divided by 30. divided by 30. 30 days sa isang Oo. buwan. Yan. Oho. Oh. So, siguro mga 4.5 billion. 4.7. O 4.7 billion Kada araw. per day. Divided by 24. 24 hours. Magkano? Oo. Grabe. No? Siguro 95. 195 million per hour. Per hour. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang Oo, sa pag- tustusan yan? Oho. Alam mo, natawa ko dun sa ano eh. Ano ba yun? Humarap sa amin sa budget eh. Opo. Department of Transportation. DOTR. Oo. ang kanilang proposed budget 535 million. Billion po. Billion. Million lang. Million. Okay. Oo. Oho. 535 million. Okay. Yung binigay lang sa kanila, sa NEP, Oo. 217. Mahigit sa kalahati na wala. Oo, sabi ko, ma'am, kasi babae nagpipresent eh. Opo. Kinuwenta mo na yan. Yan ka ako yung pinaka-ultimo na kapag bibigay ng dissenting ikabubuhay ng pamilya mo. So Okay. pinag-usapan yung mag-asawa yan. Ang talagang basic na kailangan mo, 531 pesos. Itong buwan na to. Oo, halimbawa. Oo. Sabi niya sa'yo, 217 lang may bibigay ko sa'yo. Anong gagawin mo? Oho. Di ba? Paano klaseng pamumuhay gagawin mo? Kaya nga, ito na yung pinaka-dissenting pamumuhay eh. Oho. Parang yung yung humarap yung Department of Trade briefing ko nung isang araw eh. Kahapon nata ito Yun pala yun ang committee niyo. Kahapon niyo po. Committee on Trade and Industry ako Yan. eh. Opo. So pinag-briefing ko yung Secretary Roque ng DTI. wala siya eh. ganun po. Dalawang USEC lang kasi parang meron siyang inattendan na napaka-importanting meeting. Opo. Okay naman, briefing lang naman yun eh. Sabi niya, 3 bahagi yun eh. Yung unang bahagi, ito ang mga sinusuportahan namin kanyang mga legislative measures. Oho. Mahirap kang debatihin dyan, kako totoo lahat yan. Makatutulong talaga sa inyo yan. Kailangan nyo talaga yan para lalo kayong makatulong na maisulong natin ang ating ekonomiya. Oho. Pero sabi ko, nagtataka ako sa'yo, hindi mo man lang nakita yung kahalagan ng isang bill ko eh. Okay. Oho. Ano po yun? Sabi? Kanina ka ako binanggit mo yung tungkol ka ako sa ang daming mga negosyong nadidiscourage na pumunta rito dahil sa taas ng kuryente sa ating bansa. Ikaw na nga naman nagsabi, pangalawa tayo sa pinakamataas. Meron akong bill, natatanggalin ko yung 12% VAT. Okay. Hindi mo ba ako alam na kapag inalis ko yung 12% VAT, bababa ang kuryente immediately? Opo. Totoo Yan yan. ka ako ang makakapagbigay ng
ng incentive sa mga mamumuhunan dito Papasok at sa pati yung mga Pilipinas. foreign investors pupunta rito, Oo. makikita na, bumaba na ang kuryente sa Pilipinas, pumunta tayo ron. Alam mo ba ako kung ano yung nakalagay sa Section 2, Paragraph C ng EPIRA? Sinabi ko Opo. to ensure transparent and reasonable price of electricity. Nakalagay in a regime of free and fair competition and full public accountability Opo. to achieve greater operational and economic efficiency. Sabi niya. Opo. In order to